Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Praise God. Join me please in the book of John, chapter 3, verse 34 and 35. Siya ay merang pamagat na putting God in all situations and circumstances. John 3:34 and 35, and I quote the word of the Lord concerning the Lord Jesus Christ. And I read John 3:34, 35. For the one whom God sent speaks the words of God. For God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. And has placed everything in His hands. So, kung tayo po ay tutulad sa Panginoon Jesucristo na ikabubuhay yung ating immunity, immortality, authority, unlimited power, dominion, ay mapapabilis po yung pagbabago na gusto nating makita sa isang individual, sa isang pamilya, sa isang bayan, barangay, pamunuan, pamahalaan, at sangkatauhan. At the same time, yung pong mga gawa ni Satan ay hindi na po makaka-advance pa, kundi siya po ay pupunta doon sa complete and total destruction. Dahil ito pong paglakad natin sa truth na ito ang magiging daan upang makagalaw at makakilos ang Diyos. Ang naging problema po kasi ng church sa tagal na po ng panahon, magmula na ako'y naligtas at alinsunod sa mga recorded, authenticated dispensations na dumaan concerning the church, ay yung hindi po siya nag-function sa truth na to eh. Kaya ang nangyayari po, yung ina-expect po niyang pagbabago ay hindi po nangyayari. At ang nakakalungkot pa nga po rito, natuto po ang church na mag-submit, magbow, o magpailalim, o magpasakop sa mga sitwasyong nangyayari at nagaganap. So, imbis na siya po ay mabuhay po sa kanyang immunity, immortality, authority, unlimited power, dominion, naging normal lang po siya eh. Naging natural. At nakakalungkot po yun. Yung pong pagtira ni Jesus sa kanya, nasayang. Nabaliwala. Sometimes I'm thinking na, how can she do that? And why she do that? And I'm talking about the church. Kasi ang Bible clear eh. Ano man ang kulay mo, ano man ang anyo mo, ano man ang pinag-aralan mo, ano man ang sitwasyon mo, saan ka man naroroon, once na ikaw ay suma Panginoong Jesucristo at siya'y sumaiyo at kayo naging isa, hindi ka lang naging anak ng Diyos, kundi lahat ng kapamahalaan, autoridad, immunidad ay sumasa iyo. At tungkulin mong pamahalaan ang lahat ng bagay. At yun yung sabi ng Bible concerning Jesus eh. He is so aware, it's so clear to Him that the Father placed all things into His hand. And the word all means all. The Father placed all things into His hands. Kaya sa maiksing panahon na ang Lord ng minister, hindi lang tayo nakakita ng pagbabago kundi a lot of changes takes place. Whenever He go, whatever He do, the Father confirm His word, especially His life. At yung mga tao pong nakakakita ng mga ginagawa niya, is so much attracted to follow Him. Kaya po yung evangelism hindi lang po massive kundi yung impact sa lahat masyadong malakas.
Kapag meron na pong nagpasyang sumunod sa Lord, yung kanila pong turn around na 100%. Hindi po kagaya ngayon na tatanggap sa Lord, tapos siya pa rin yung nasusunod, siya pa rin yung nabubuhay sa sarili niya. Wala siyang ginawa, kundi pakiramdaman yung pakiramdam niya. Pakiramdaman yung pakiramdam ng iba. At magsayang ng panahon sa sinasabi ng mundo at mga bersyon ng Diablo. Kaysa dumirect sa kanyang tungkulin. What a waste. Kaya kahit tayo po ay meron ng pong kompletong technology, masyadong high-tech, hindi po natin makita yung mabilis na transformation ng mga bansa. At kahit si Satan po ay useless, powerless, nonsense, defeated forever, nagkakaroon siya ng edge. At ang nakakalungkot pa nga po rito, siya pa nga po yung nasa offensive, at ang church yung nasa defensive. Masakit bang pong tanggapin, siya pa po yung may at naghahari sa napakaraming mga lugar na dapat ang Diyos po ang may control. So, the church today, worldwide, have pictured a wrong unbiblical Christianity. Nakakapanghinayang po, ang daming Bible school, ang daming Bible college, ang daming seminar, ang daming missionary work, ang daming mythology, ang daming missiology, ang daming iba't ibang uri ng theology, pero hindi po nag-a-advance ang kingdom ng Diyos. And sad to say, imbis na yung siya po yung magpagaling ng mga may sakit at may mga karamdaman, siya po yung may karamdaman. Siya po yung pinagpipray. Napakarami pong panahon yung naubo sa pananalangin para sa mga anak ng Diyos, para yung kanilang mga problema, pangangailangan na isolusyonan, kaysa ilagay doon sa sangkatauhan na hindi pa naliligtas. So, it grieves God a lot and so much. Naging ordinary na po yung church, yung mga anak ng Diyos, normal. At kung siya man po yung magsusolusyon ng nakakalungkot, hindi pa po sa kaparaanan ng Diyos. Ayon po sa kanyang pinag-aralan, alinsunod sa sitwasyon, sasabi ng doktor, alinsunod doon sa role ng isang pamunuan at pamahalaan. So, God is not put in the sin, so the situation not only remain the same, but it grow worse. Pero ilalagay lang po natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon at pangyari. Siguradong may pagbabagong magaganap. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, God is so eager to display His unlimited power. So eager. Hinihintay niya lang po tayo, ang church, na tumulad sa ehemplo ni Jesus. Kaya pag-aaralan yung buhay ng Lord, malinaw naman kahit hindi ka naman nag-aaral sa Bible School at alakang movement at coalition malinaw na the Lord Jesus Christ don't bow to any works of the devil. He don't bow to any situation and circumstances. And He don't solve humanity's problem according to the system of the world. He always put God into situations and circumstances. Madali namang intindihin ito, you know why? Kasi sabi ng Acts 4:12, wala namang pangalang inilagay sa ilalim ng silong ng langit, maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala namang ibang po pwedeng magbigay ng lunas sa problema ng mundo but God. And the Lord Jesus Christ knows that. Alam niya ang Diyos umasa kanya. At sa lahat ng pangyayari ang Diyos ay nilagay niya sa sitwasyon. Ipinahayag niya, ipinakita niya, ipinaranas niya sa mga tao. Ganito rin naman dapat sa atin Nakatira na ang Lord sa atin Siya na nga ang solusyon sa lahat Hanap ka pa ba ng solusyon sa mundo, sa ibang bagay, kung kani-kaninong tao? Malaking kalungkutan sa kanya yun. There is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. One mediator is Christ. He is the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father without Him. That is the reason why the Father sent the Son to the world. Because He's the only answer to the world's problem. Pagkatapos, ito meron na po siya sa inyo, tagal nyo na sa Panginoon, ng church. Iba, sinasabi nila, 50 years na sila, 60 years, 70. And even they will die serving God. Pero ang question nga what kind of service they are offering to God? I reached the Lord 3 years. He shocked the world.
Lahat ng ginawa niya sa Israel, from Jerusalem, Judea, Samaria, reached the world. Lahat po naapektuhan. Walang technology. Wala pong maraming followers. Ilan-ilan. At yung mga followers pa nga niya, mga immature, walang naintindihan. Pero yung impact ng buhay ng Lord, tremendous. Kasi pinagalaw niya ang Diyos Pinakilos niya. Nakakapanghinayang po talaga. Tumira ang Diyos sa church sa inyo, tapos hindi siya nakagalaw. Hindi ko po maisip yun hindi ko po maintindihan yun. Yung ganong klaseng bagay yan. Nakakalungkot po talaga. Nakakaiyak. Tumira ang Diyos sa iyo. Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagkatapos hindi siya nakakagalaw. Basta nanyan lang siya. Naintindihan niyo po yun. Pagkatapos ang church nagre-rejoice. Hindi ko alam kung saan siya nagre-rejoice. But heaven is grieved. The only solution was contained. Tied up. Niloko po ng Diablo yung church na sumunod sa sistema ng mutot para ito At ginamit niya po yung napakaraming mga usapin patungkol sa isang batas, sistema na ayon sa mundo. Totally, completely, the Word of God was made void. Tapos marami pang nagtuturo, puro theology, hindi sinasabi ni Jesus. Yan po yung nakakalungkot. Pagkatapos ngayon, any moment, bababa ang Lord. Pero, tingnan mo yung takbo ng church. Yung sitwasyon ng marami. Totoo siyang may naligtas na 1, 2, 3, 4, 5. Para bang yun lang yung tao sa barangay niya. May gumaling na 7, 10, 15. Parang ilang po yung tao sa bayan niya. Masyado po talaga nakakalungkot. Nabuti pang hindi na sila tumanggap sa Lord. Sobra pong panghihinayang ko sa nararamdaman ko sa Diyos. Kasi meron sa iyo, Diyos. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Sobrang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kasi nasayang mo yung pagtira. Kaya nga sinasabi ni Paul, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dahil sa isang dahilan Si Kristo ang sama sa kanya. Wala naman siyang pinagmalaki, kundi si Jesus lang At yung Jesus na nakatira sa kanya, siya rin namang nakatira sa inyo Yung Holy Spirit na pumuspos sa kanya, siya rin Holy Spirit na pumupuspos sa inyo. Mas maluwag pa nga tayo ngayon kaysa kaluwagan niya ng panahon niya. But you see the difference. The big difference. Hindi kasi nakagalaw ang Diyos. Hindi niya pinakilos ang Diyos. Kaya hindi tuloy maniwala ang buong mundong ang Diyos ay buhay at napakakapangyarihan. Hindi niya nakikita Ako meron man siyang maranasan occasionally, hindi po a way of life. Kumaga po ba sa biyahe ng aeroplano may stopover. Pero ng time na doon, walang stopover. Tuloy-tuloy. Kaya nung siya po'y bumalik sa glory, malinaw instruction niya The same works I did, you must do. The authority that was given to me by the Father, I give to you. The same power. The same Holy Spirit that is upon my life will be poured out to you. The same. Hindi sineryoso ng church yung pagtira ni Jesus sa kanya. Rather refusing to be ordinary, he lived an ordinary life in the name of Christ. Nakakalungkot. Ayaw niyang pagalawin ng Diyos. Nakakalungkot. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakatira sa'yo, ordinaryo ka lang. Alam mo pong nakakalungkot. Sobra pong nakakaiyak. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsabing, let there be light. Sa isang salita, lahat ang sinabi niya, lamitaw. Nakatira sa'yo sa kanyang buong kapuspusan. Ordinary ka lang. Nakakaiyak. Nakakalungkot. So disgusting, disappointing, nakaka-offend. Sobra pong nakaka-offend. Do you feel the heart of God about this truth?
Yung Diyos nakatira sa'yo. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang salita, lahat ng bagay sa mundo lumitaw. Tapos ordinary ka lang. Is that Christianity? Nakakaiyak. Sobra pong nakakalungkot. Bakit ka pa tumanggap sa Diyos? Ba't ka pa po sa mga Panginoon? Ba't ka pa naglingkod? Why say, anak ka ng Diyos, kung ordinary ka lang? Ay, kung gusto mo naman maging supernatural, bakit may expiration? Bakit may stopover? Bakit hindi maging common thing sa life mo, maging normal, maging natural? Yung Diyos na nakatira sa iyo, nangako hindi siya aalis sa iyo Kung meron ka man dinadaan ng pagsubok ng pananampalataya, hindi pa dumadating yung tagumpay, na-sure niya lang sa iyo. Kaya nga siya timira sa iyo upang lahat ng bagay pagtagumpayanan mo. Upang lahat ng bagay overcome mo. Upang lahat ng bagay pamahalaan mo. Upang lahat ng bagay pagharian mo. Doon po sa pagiging ordinary ng church, at pagsasabi niya po sa pangyayari na nagaganap sa buhay niya, pera, negosyo, pamilya, edukasyon, pag-aaral, pagtatrabaho, ano pa po yung patungkol sa buhay niya. Alam niyo, kung saan niya nilagay yung faith niya, saan nangyari sa kanya? Ala sa Diyos. Paano nga gagalaw ang Diyos nun? Jesus said, have faith in God. Pag meron siyang dinaramdam, sinekap siya ng doktor, andun yung faith niya. Wala sa Diyos. Do you expect change? I don't think na magkakaroon ng change. Dahil kung meron man pong change, that is getting worse sa part mo. The church adopted the system of the world, not God's ways. Yung will ng Diyos, hindi niya na-enforce. Paano niya i-enforce hindi rin nangyari sa kanya. Sipin mo, lahat ng bagay kanya, dami siyang inaalala. Kung yung ibon, pinakakain ng Diyos, alam nila yan, pero still, yung church, nagpapanik. Dami siyang iniintindi. Ako, naniniwala ako, pagka hindi po nagbago ang church at nagpa siya maging kagaya ng Lord sa lahat ng bagay, kaya mag-exist ka pa rito ng 100 years. If the Lord will tarry, wala, nag-exist ka lang. Pero yung takbo ng mundo na palala yung problema, ang sitwasyon ng kaguluhan, lumalala, but nothing happens. Paano nga gagalaw ang Diyos? Hindi naman siya pinayagang makagalaw. Hindi siya nilagay doon sa eksena, sa sitwasyon. Kaya naman baguhin ang Diyos lahat Ang problema kasi, tayo kasing mga anak ng Diyos, masyado tayong magagalang. Yung mababait kasi tayo, lagi tayong nakikiusap, nagmamakaawa. Nakalimutan na po natin may power authority tayo At nakalimutan na po natin na sa likod ng pangyari may diablo. Kaya habang tayo po yung nakikiusap, nagmamakaawa at mukhang kaawa-awa at tinatawag na maraming bishop yun na humility kaysa tawagin stupidity and ignorance. Ay di, kalak si Satanas. Sana maintindihan niyo yan. Maintindihan niyo yun. Ayaw po nating pagalawin ng Diyos Ayaw nating pakilusin. At kung tayo naman po'y gumagawa ng kaparaanan, will ng Diyos yun, ang problema, lakas natin. Hindi po pwede yung lakas mo labang kay Satan. Hindi po pwede yung talino mo, yung runong mo, yung pinag-aralan mo, yung kakayahan mo, yung movement at coalition mo. Wala ako against sa movement at coalition, ang kalungkutan ko lang, hindi naman nagaganap ang will ng Diyos sa movement at coalition na yan. Ikot-ikot lang naman sila riyan, sila-sila lang naman yan Pakiramdaman lang naman yan, wala naman totoong unity riyan Walang nangyayari. But the Lord do it God's way. God's will must be done in God's way. God's work must be done in God's way. Hindi po pwede yung 50% waste mo, 50% waste ng Diyos. Hindi nag-work out yun. Hindi po pwedeng 90% waste mo, 10% waste ng Diyos o vice versa. Hindi nag-work out yun. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang prayer? Thy will be done here on earth as it is in heaven. So it means, kung ano yung perfect will ng God the Father sa heaven, that is 100%, it must be fully enforced here on earth 100%. And you have to do it in the power of the Holy Spirit. Yun po yung problema Lagi tayo nagpapailalim sa pangyayari.
Eh, totoo, may pera ka o wala, kung pagagalawin mo ang Diyos, kaya niyang ayusin lahat yan eh. Ang problema kasi ng mga bishop at pastor, doon ka nakatingin doon sa tao eh. Doon ka nakatingin sa offering, doon ka nakatingin sa bawat pledge, hindi sa Diyos. Kaya hindi sila makapagturo ng faith eh. Biblical faith, authenticated faith, kasi wala naman sila noon. Ba't ka magtuturo ng isang bagay na wala ka at hindi mo na ipamuhay, hindi mo ginagawa at hindi mo nararanasan? Malinaw naman yan, daling intindihin nun. Kaya kung meron nagtatanong sa akin, bakit di nagtagumpay si pastor, si pastora, si bishop, si so-called prophet so-and-so, si so-called apostle so-and-so, si so-called theologian so-and-so, marami pang so-and-so. Eh, ang simpleng sagot, malinaw eh. Without faith, it is impossible to please God. So, sabihin, mabuhay ka pa riyan ng matagal at na-enjoy mo yung old age, at maglingkod ka pa riyan sa matagal na edad, kung hindi ka nabubuhay sa faith, napapagod ka lang. You cannot please God. Kaya nga, ang Bible, puno ng teaching yan about faith. You must walk by faith and not by sight. The just shall live by faith. The Lord said in Luke 18:8, bago ko bumaba, makakita kaya ako ng pananampalataya sa lupa. Yan ang hinahanap niya, mula noon hanggang ngayon. Not only are transformed from glory to glory, but from faith to faith. We move with God. Let me say that again. Not only we are transformed from glory to glory, but from faith to faith, we move with God. Kaya nga, sa buhay natin, kaya namang takbo ng mundo, wala sa ating dry season, walang dead season, walang vacuum sa ating spirituality. Because God is everywhere. He is alive. He is powerful. Yan yung statement niya sa Jeremiah 30:27, ang sabi niya, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do?" Kita niyo yan. Siya raw ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa lahat ng tao. Meron daw po bang bagay na mahirap sa Kanya? Kita niyo yung statement yan. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? At yung Diyos na nagsabi niyan, nakatira sa inyo, tas ordinaryo kayo. Do you understand that? Naiintindihan niya yan. Itong Diyos na nagsabi, walang bagay na mahirap sa Kanya, nakatira sa inyo. At yung sinasabi na doon sa Mark 9:23, nothing will be impossible to you who believe. Nothing. Wala rin magiging imposible sa inyo kung kayo po ay sumasampalataya. Amen? Kanino? Hindi sa pangyayari, sa sabi ng sino man, sa takbo ng economy ng mundo, kundi sa Diyos. Yan ang confession ngayon ng marami anak ng Diyos sa bawat fellowship movement coalition worldwide. Sa rin kumpanya namin, ang liit ng sweldo ko. Paano ko magbibigay sa Diyos? Damadami yung aking pamilya. Nagkukuleyo na yung aking mga anak, lumalaki yung mga apo ko. Magpapakasal pa yung bunso ko. Gusto ko sana magbigay, kaya lang ito yung sitwasyon ng company ko. Kita yung statement yan. Meron po bang paid yan? Wala. Doon ka nakatingin sa company mo, hindi sa Diyos. Naku, gusto ko talagang kunin yung bayan na ito Kasi yung kongregasyon, hindi nakakapagbigay. Ilan lang sila, magbubukid, magsasaka, magbubuti, magbabakal. Ako, gusto ko talaga Nag-aapoy ako Meron bang faith yan? Wala. Si Jesus walang ganong kongregasyon Nagsimula nga siya nag-iisa Si Elijah walang kongregasyon. Si Paul, wala ako narinig na meron siya statement na ganyan. Yung sabi niya, my God shall supply all your needs. At bago ko sinabi yun, first, He supply my needs. Nakapag-reisap siya ng mga tao na mahirap, taga Macedonia, naging napakayaman. So, yun yung problema Tinatanggap natin yung pangyayari. Huwag tayong lalabas. May salot. Bakit tablan tayo? Baka mahawa tayo. May faith ba ron? May Diyos ba doon? So makikita natin sa statement ng mga anak ng Diyos kung magtatagumpay ka o defeated ka na. Without faith, it is impossible to please God. Ano kinukumpes mo?
Wala akong narinig sinasabi kang kaya ng Diyos to. Mag-aayuno ko, mananalangin ako. Magbubukas siya ng pintuan. Amen? Hihipo siya ng tao dyan. Hindi ko alam kung sino siya. Tayo kong malaman kasi baka hanapin ko, baka habulin ko eh. Baka ilehans ko. At baka maging paborito ko. I will look to God and to God alone. Kaya nga maganda yung kantang, in Christ alone, I put my trust and my faith. Do you understand that? Galing ako sa kalsada eh. Hindi ako nag-solicit eh. Hindi ako nakiusap. Hindi ako humingi ng sweldo kahit 100. Kahit naglalakad ako. Kinabuhay ko, pananampalataya ako. Hindi nagtagumpay ako. Yung sabi na, hindi kasi apostol ka. Si Judas nasa apostolic ministry, si Demas, pero disaster yung buhay. Wala sa titulo yan, nasa pamumuhay yan. Yung iba naman, in-apply yung faith. Nung nag-workout na siya, yung sumunod, siya na. Kaya yung church, yun, hindi ayos. Walang pintura. Butas yung bubong. Walang kahoy. Nanawaan niyo po ako. Hindi presentable. So, insulto sa Diyos to eh. Nagsimula ang Diyos, ikaw nagtapos. Ako po ba may kausap dito? Nagsimula siya, ikaw yung nagtapos. Disaster po ito. Tapos lagi natin kinukot. Oh, God is faithful. What He began in my life, He will bring it into completion. Why don't you live that? And allow God to bring into completion what He began. You must refuse to be ordinary. Hindi ko rin maintindihan eh. Marami po, pray ng pray. Tapos nagmamarcha pa. Nananawagan pang manalangin ng manalangin. Pero kita mo yung buhay, puno ng ambilip. Puno ng doubt. Why call prayer meeting if you don't believe God? Why don't cry? Why cry out? Why weep and groan and travail pagkatapos di ka naman naniniwala na may ginagawa ang Diyos? Pagka bishop at pastor ka at warrior ka, kailangan tanggapin niyo yung katotohanan, kagaya ng pagtanggap ni tatay. Pag ang gawain hindi umuusad, ikaw ang problema. Wala nang iba. Tanggapin mo yun, magpakumbaba ka, magbago ka. At pag nagtagumpayan, ikaw din yung susi. Galing ako sa kalsada, sino asahan ko? Kahit nga 20 pesos, hindi nga ako nakahingi ng pamasahe sa treasurer eh. Sa Diyos ako umasa. Hello? Sino kung asahan ko ay nasa kalsada ko? Sinong taga-abroad? Sinong negosyante? Sinong bilyonaryo? Sinong trilyonaryo? Sinong quadruple? O quadrillionaire? Aasahan ko. Dapat naiintindihan natin yan eh. Do you understand that? I succeed. Nagpunta tayong TV radyo. Ngayon, worldwide yung ating television. Natatali sa iba't ibang language. O sino inasahan natin magbabayad niyan? Foreigner? Mga negosyante? Politician? Sino? Asa tayo sa advertisement? Naglalagay tayo advertisement sa YouTube? Papasok tayo sa monetize? Para may pera tayo? Na hindi natin ginawa. Tumatakbo yung gawain. Mission travel, mission of love, dwelling place. Anong issue ron? Pay sa Diyos. Siya may-ari yan eh. Alam nyo, ang problema ng church na dapat huwag niyong tularan, pinoproblema po natin yung trabaho ng Diyos eh. Ang trabaho natin, manampalataya sa Diyos. Pagalawin ng Diyos. Kanya yan eh. Kung ano kaya mo, ibigay mo. Yung hindi mo kaya, papunuan mo sa Kanya. Gawin mo tungkulin mo na may katapatan, malinis na puso, totoong katapatan, ipupunaan niya yung kakulangan na yan. Dali mo sa Kanya yung kakulangan, yung usapin na yan, gagalaw ang Diyos. Hindi nyo napansin, ang dami pong naglilingkod, tagal-tagal na. Hanggang ngayon, I don't know, kung 30 years na sila dyan, 40, 50, ikita nyo hanggang ngayon, yung pa rin sila, buhay pa sila, pero walang nangyayari. Hindi po nila malaman ang sagot. Yung sabi ng iba, kasi hindi ako nag-aaral sa Bible school. Kaya pag may dumating ditong Koreano, Amerikano, theologian, papakover ako. Kasi hindi ako magaling sa theology. Kaya dapat mag-aaral ako. Ayun. Kasi wala akong moving coalition. Nag-aaral siya ngayon, nag-member ng moving coalition. Noon. Wala rin nangyayari.
Isa lang naman ang sagot doon, without faith, it is impossible to please God. Kaya maabot ka ng 100 years dyan, walang mangyari sa'yo. Hindi pa tayo natututo sa Israelite? Kanila nga yung promise lang eh. Kaya nga sila nilabas sa Egypt kasi meron silang sarili nilang territory. Nakita nila yung power ng Diyos, 10 judgment niyang ibinuhos niya sa pinakamakapangyarihang hari nung panahon na yan, si Paraon. Nakita nilang nahati ang Red Sea. Nakita nila yung mga judgment na yan, na-espero sila. Pati mga hayop ay walang namatay. God protect them supernaturally. Nalinaw yung promise lang kanila. Pero hindi nakapasok yung 10 tribo ron. Because they doubt. Nung nakita nila yung mga tao ron, ay naku, mga higante. Para yung mga anak ng Diyos ngayon, nakikita niya problema, hindi niya makita yung Diyos na kontrolado yung problema. Nararamdaman niya yung pakiramdam niya, hindi niya nakikita ang Diyos na may kontrol ng pakiramdam niya at lahat ng bagay. Nakikita niya yung nangyari sa pamilya niya, yung resistance ng pamilya niya, yung sitwasyon, yung pangangailangan. Hindi niya nakikita yung lahat ng provision ng Diyos sa sobra-sobra sa gusto niyang mahawakan. Nakikita niya yung nangyari sa negosyo, bagsak economy ng mundo, konti customer, matumal, madami restriction, maraming hinihingi mga dokumento. Ayun po yung problema. Hindi niya nakikita ang Diyos na buhay. Na wala pa yung problema, yung sagot na una na. Nakikita niya yung findings ng doktor. Nakalimutan niya, hindi pa siya nagkakasakit yung agalingan niya, tapos na. You see that? At pina-worse niya po yung problem niya, kagaya ng Israelite. Moses, talaga maganda yung promise lang. Kaya lang, higante mga tao ron. Hindi natin sila kaya. Kawawa tayo, para tayong tipaklong. Isipin niyo yan. Meron silang sariling dictionary. Wala naman sinabi ang Diyos sa tipaklong sila. Sila po yung kamuha ng problema nila. Kaya hindi sila nakapasok. Sino sisisihin ng bishop at pastor at kongregasyon? Hiri ng borot kung hindi siya nagtagumpay sino? Di sarili niya. Di ano lalabas sa bibig niya eh. Hindi siya nagkukumpes ng tama't maayos. Tipaklong lang tayo, lalaki nila. Sinisisi pa si Moses. Moses, pinapunta mo ko ba ron para mamatay? Hindi nagutos ang Diyos sa kanyang lingkod at hindi nagsabi ang lingkod ng Diyos mula sa Diyos para mapahamak tayong lahat. They understand that. Malinaw yun. Walang ibang may kasalanan sila. Yung kinukot nila, hindi sinabi ng Diyos. At yung sinabi ng Diyos, ayaw nilang ikot. Kaya kahit na 100 taong kang maglingkod sa Diyos, hanggang hindi ka nagbabago ng confession, at natututo kang magsalita ng salitang puno ng pananampalataya para gumalaw ang Diyos, walang mangyayari sa iyo. Kaya lahat ng fellowship, lipatan mo. Kaya lahat ng prophetic gathering, atinan mo. Magpapatong ka pa ng kamay sa lahat. Magpa-cancel ka na sa so-called marriage counselor o sino pa pong counselor at spiritual counselor, walang mangyayari sa iyo. The Word of God is unchanging. Without faith, it is impossible to please God. Bakit nakapasok si Joshua at si Caleb? Kita niyo yung buhay, puno ng faith. No, Moses, let us go up and possess the land. Bigay ng Diyos sa atin to eh. You see the difference? Ano yung confession ng 10? Unbelief. Ano yung confession ng 2? Faith. Faith goes beyond your feeling and your emotion. It looks to God. It holds on the promises of God. It holds fast to your confession. You always confess and declare and decree what God will do and what God will about to do and what God have done to remind yourself that He's the same yesterday, today, and forever. Si Jesus na nga nagsabi, walang imposible sa iyo kung sasampalataya ka lang. Walang imposible sa iyo. You can claim everything that is the will of God, and God will make it possible to you, even though it is impossible. You know why? Because Jesus said, all things that are impossible with men are possible with God. Not some, not few, but all things. Can you imagine, wala ang anak ng Diyos marunong lumuhod, umiyak, managoy, mag-ayuno, tumingin sa Diyos, wag mag-alis ang mata sa Diyos. Ano mangyayari sa barangay natin? Di bukas lahat taga-oras na ng Himalayan. Amen. Naintindihan niyo po ako. Yung kaya mo gawin mo yung kulang, dalhin mo sa Diyos. Mag-ayuno ka lang dyan ng 1 araw eh. Mag-pray ka lang dyan ng 7 oras, may mangyayari na. Haba na nga yung 7 oras na yan eh. Ang dami kong lugar na pinuntahan, hindi available.
Pero pag nagpipray tayo, nagbubukasan yung maraming lugar. Gusto niyo pong malaman kung bakit hindi nabubuhay sa faith ang church? Isa lang po ang dahilan hindi kasi tama ang buhay niya. Pag tama ang buhay mo, hindi pwede hindi ka mabubuhay sa faith. Pag sinuko mo ng buo ang buhay mo sa Lord, hindi issue ang faith. At pag kinabuhay mo ang pananalangin kagaya ng Panginoon na ang faith ay way of life. Kahit saan ka makarating, may maliligtas. Nag-board ka, maliligtas yung mga boardmate mo dyan. Nag-transit passenger ka, maliligtas yung mga kasama mo riyan. Anong company pinusukan mo, may mawiwin yan. Sa barangay ka nalipat, may maliligtas dyan. Kaya yung iba, kahit may glory, hindi napapagpala Lagi siyang lunod, umiiyak, napupuspos, nai-explain. Amen? Amen? Pero hindi siya nagtatagumpay kasi hindi niya sinasamahan ng faith yung glory ng Diyos. Hindi niya ginagamit yung faith ng Lord. Remember, the glory of God and Christ's faith and your obedience are inseparable. Yun po yun. Ang Lord, hindi niya lang ginamit yung glory ng Diyos. Sinamahan niya ng faith. He always believed na pag sinabi niya ang bagay nito, magaganap. Pag pinag-pray niya ang may sakit, gagaling to. Ang bulag, makakakit, ang bingi, makakaring, ang pilay, lalakad. Kasi puno ka nga ng glory. Wala kang mahirap sa Lord. Kaya pag pinag-pray niya yung tinapay, dadami ito. Yung salita niya, maiksi yung mahaba, ikukumpirm ng God the Father. The Lord always believed na yung ginagawa niya, magtatagumpay may mangyayari. Because the one He is ministering is God. At ang sabi ng Diyos, walang imposible sa akin. Kaya yung buhay na Lord, wala kayong mababasa diyan kahit minsan na siya po'y nagulat sa sitwasyon. Naalala niyo yung story ron sa Mark 9? Di ba? Naabutan niya yung mga alagad at yung mga parisei nagkakagulo. Pati yung mga tao. Sabi nila, ano yung pinagtatalunan niyo riyan? Sabi nung magulang, dinala ko po yung anak ko po sa mga alagad niyo, hindi niya mapalaya yung demonyo. Galit ang Lord. Sabi niya, you perverse generation, how long I will bear with you? Kinondem niya po yung unbelief. Ito po sabi niya, dali niyo sa akin ang bata. Yun po yung may faith Hindi niya tinatakasan yung problema. Hinaharap niya. Dali niyo sa akin yung sitwasyon. At kung mali yung confession ng magulang, kung meron po kayong magagawa, tulungan niyo kami. And the Lord said, kung may magagawa, kung kaya mo sumampalataya, walang imposible sa iyo. Kung mo tanongin kung may magagawa ako, kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Kaya ako nga pinapadala yung bata sa akin yung problema kasi may magagawa ako. Kasi kung wala akong magagawa, hindi ko ipapadala yung problema sa akin at hindi ko papatawag yung batang ihatid sa akin. Basic po yun. Then kinasahod niya, deliver yung bata. Tapos pinagalitan niya yung mga alagad. Dito si Peter, nakalakad sa dagat. Tuwan-tuwa. Maya-maya, lumubog na. Nirebuke ng Lord. Asan yung faith mo? Noong una, hindi siya nire-review kasi nakakalakad siya rin sa dagat Andun yung faith niya. Nung tumingin doon sa hangin sa likod, yung problemang ko konti, lumubog. Nirebuke siya ng Lord. Faith, always look to God. Faith, don't stop looking to God. Kaya nga inattach mo na yung mata mo, puso mo, isip mo, tenga mo, pagkatao mo sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya lagi ko na lang sinasabi, ulit-ulitin niyo yung napanood niyo. Libre naman yan Ulit-ulitin niyo. Para maintindihan niyo. Wala namang bayad yan. Hanggang makonsume kayo niyan. Ako nga ang dami ko ng beses na ituro yun. Pag binabasa ko, may bago na namang revelation. Yun din naman yung tinuro ko noon, pero dinadagdagan niya kasi unlimited ang Diyos Yung understanding mo noon, hindi masyadong open. Sa kakabasa mo, sa kakapakinig mo, bumubukas, nakakaintindi ka ngayon. Parang bata yan Hindi ba nung nailabas yung bata, hindi umiiyak, pinalo ng doktor para umiyak, pinapayak na pinapayak. So yun nadidevelop yung bata. Yan po yan Faith comes by hearing and hearing. So the more you hear the word of God, the more you are in the faith. Kaya pag tumigil ka ng kakapakinig ng revelation, ng rema, so you will never be in the faith. May problema sa negosyo, sa customer, sa kliyente.
Sa pag-aaral ng mga bata, pamatrikulo, ano pang issue ng buhay yan? Sa inyong mag-asawa, meron kayo hindi pinagkasundoan. Bring the matter to God. Pray and fast. Bring it to God. Don't argue, don't dispute, don't quarrel. Don't live in the flesh, don't walk in the flesh. Bring it to God. Kaya nga merong kanta na dapat kinakanta nyo My eyes are for you only. Ayun yung faith Nakapako yung mata mo, puso't isip sa Diyos. At dinideklara mo yung salita niya. Hebrew 3 verse 1. Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling. Fix. Is that clear to you? Do you hear that? Fix. Ano ibig sabihin ng salitang fix? Steadfastness, stapler mo, envelope mo, stapler mo, yung mata mo, yung puso't isip mo, your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Sa ibang translation, ang sabi po ron, I think sa King James Version, yung salita acknowledge is confession. At yun po yung tamang word. Whom we confess as our apostle and high priest. So, biblical Christianity is what? A confession. It is a confession. Kaya lagi ko na lang sinasabi, what you say is what you get. Yung nagpahamak sa marami, yung sinasabi mo. Hindi, nagbibiro lang naman ako bahala ka sa kakabiro mo. Pero kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pag ang sinasabi mo, salita ng Diyos, you invite God. Pag sinasabi mo negative, doubting word, unbelieving word, you open the door for the devil to disturb you and create more problem in your life. There is no in between. Kung ano sinasabi mo, nagiging buhay mo yun, nagiging yun ka. Kung naniniwala tayong sumasagot ng Diyos sa panalangin, why don't bring the matter to God? Pray earnestly. Pass. Cry out to God. Walang pintong sarado, hindi niya pwedeng buksan. Wala sa kamay ng presidente, ng emperador, ng Russia, ng China, ng Iran, ng Iraq, at sino pa pong North Korean leader, at mga politiko sa bansang ito. Lahat po ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Lahat. Kaya ang problema natin, hindi ang Diyos Ang problema natin, sarili natin. We don't learn to bring all things to God. Kaya si Jesus, wala kayong mababasang mahirap sa Kanya. Hindi niya mababasa rin na nag-pray siya na, Father God, pagalingin mo po ito si Bartimeo. Sabi niya, bumukas yung mata mo. Kasi alam niya, nasa Kanya authority. Nasa Kanya yung power. Ngayon sinabing, Father God, buhayin mo si Lazaro. Sabi niya, Lazaro, labas. At ito rin yung reason kung bakit hindi tinulungan ng Lord si Adam at si Eve. Kasi alam niya pumasok yung diablo ron at guguluhin yung paradise, pati mag-asawa at human race. Kasi binigay niya na authority kay Adam at kay Eve. Tungkulin ng mag-asawang gamitin yung laban sa kay Satanas. Ngayon, kung walang binigay ang Diyos, siya yung kikilos. Binigay niya na Ganito rin sa atin. Binigay niya na sa atin. Hihintayin mo ang Diyos. Sabi niya, yung gapusin mo sa lupa, gagapusin ko sa langit. Kung wala kang gagawin dito, malungkot ako. Gusto kong gumalaw sa langit. Gusto kong gumawa, pero wala akong magawa kasi wala kang ginagawa. Yung pakawalan mo sa lupa, papakawalan ko sa langit. Kung may gawa ang diablo din, may sitwasyong pangit di maganda, bakit di mo gamitin authority mo, gapusin mo, kumprontahin mo yan. Harapin mo yan, gumaya ka kay King David. Sabi ni Goliath, ipakakain kita sa bitre. Ano sabi ni King David? Ay, papakain niya ako sa bitre, tatago na lang ako, babalik ako doon sa field. Magiging shepherd na lang ako. Bakit naman kasi nautusan pa ako ng magulang ko magpunta rito, pakakain ako nito sa bitre. Nagtatakbo siya sa takot. Pero ano sabi ni David, pupugutan kita ng ulo. You see that? Nakatanggap ka ng negative report, pawalang bisa mo yan. Salita, wala sa papel, pawalang bisa mo lahat yan. I-reverse mo yan. Nagpunta ka ng isang hotel, may mga demonyo rong gagala-gala, tinatakot ka, magsalita ka. Ako authority rito. Kaya ako nagpunta rito para ipaalam sa inyo ako authority rito. Maliligo ako, manonood ka lang diyan kahit gaano kayo karami, hindi niyo ako pwedeng hawakan. Because the Lord said, no wicked one can touch me. I am covered by the love and the blood of Jesus. I am full of God's power. Tutulog ako rito, masama loob nyo, kaluskos kayo ng kaluskos, tutulog ako, you cannot touch me. Mamatay kayo sa samahan ng loob, tititig lang kayo sa akin. Pero pagising ko, magsisilayas na kayong lahat. Dapat ganun. Hindi, ano kasalanan ko?
Kaya ka nga ginagawa ng diablo ng usapin kasi ala kang kasalanan. Kasi kung may kasalanan ka, hindi ka na niya gagawan. Kasi bihag ka na niya. Do you get that? Niya sinabi doon sa pipit, bingi na, Father God, buksan mo yung bibig ng pipi at yung kanyang pagkabingi, tanggalin mo. Si Jesus po ang may authority at siya po ang nag-heal. Sa kalagayan bilang taong punong-puno ng Diyos. Si Jesus po ba nasa inyo? Don't allow the devil to be successful na ilayo kayo sa katotohanan nakatira sa inyo ang sagot sa problema ng mundo. At nakatira sa inyo yung kinakatakutan ni Satanas. O yung payagan si Satanas na lokohin kayo. O yung chip sa Malta, sinabi pa ni Paul na, Father God, yung chip dito, pagalingin mo kasi pag dito gumaling, baka pugutan kami ng ulo nito kasi naging pabigat kami rito, tagal na kami rito pinakakain niya. At sila umaasa ng himala, tapos hindi naman ito gagaling, baka pugutan kami ng ulo. Pinag-pray po niya kasi alam niya nakatira sa kanya yung healer. Ayun yan eh. Hindi yung, Pastor, Bishop, meron pa ako nararamdaman eh. Sabi ng Bishop at Pastor, kaya punta tayong center. Kasi may nararamdaman din ako eh. Pastor, Bishop, sabi po ng doktor may diabetes daw po ako, type 2. Kung hindi na po maaagapan magiging type 3. Ano ba trabaho mo kapatid? Typist. Kaya alam ko yung mga type na yan. Sabi ng pastor, kasama yan sa pagkakahirang natin kapatid Ako din may type 2.5. Alam mo, ganito lang gawin mo dyan. Bas-basa mo muna yung kain ng matamis. Kainin mo puro maalat, maasim. Hindi, pastor, mataas din po creatinine ko. Ako ganun din Ayun po yung problema nito. Naintindihan niyo po ako. Nakakaiyak, nakakalungkot, nakatira si Jesus sa iyo. Ako wala ako against sa mga kapatid niyo o kayo mismo, ang daming pinapadalang prayer request kay tatay. Ako po yung masayang mag-pray Kaya lang ang concern ko, nakita ko, hindi nyo na ginagamit yung power authority, inasa nyo na lang kay tatay lahat. Paano kung nasa aeroplano ako? Tapos yung request mo urgent, a matter of life and death. 20 hours yung biyahe ko. Paano kita matutulungan? Yun yung concern ko. Paano kung baligtad oras natin, gising ka rito, tulog kami ron. Gusto ko man tulungan ka. Anong gagawin ko? Tulog ako. Naintindihan niyo yun? So, yung mag-pray, tungkulin ko yun Kaya lang, kaya ko nga kayo tinuturo maging kagaya Lord para alam niyo na gagawin niyo. Christianity say confession. Ako nung nasa kalsada ako ng West Point anong sigaw ko? Itong kalsadang ito, training ground ko lang to, isang araw, wala na ako rito. Sabi nila, pupunta akong TV at radyo, maglilibot ako sa buong mundo. Kahit ano nangyari sa akin noon, yun pa rin confession ko. So hindi, ibig sabihin, hindi mo nakita nga, hindi siya nagsabi ng totoo. It's only a matter of time. Kaya nga, the just shall live by faith. Hindi mo alam kung kailan magaganap, kaya dapat nabubuhay ka sa pananampalataya. Hindi mo alam kung kailan ililigtas mo yung family mo, kaya araw-araw nagpapasalamat ka. Hindi nakita mo, puro negative, yun na lang nalabas sa bibig mo. Puro negative sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo. Walang mangyayari ron. Dapat pag nakita mong negative nangyayari sa kanila, yung confession mo, Lord, salamat po, gumagalaw ka, kumikilos ka, buhay ka. Naunawaan niyo po yun. Kasi pag nasa faith ka, hindi ka pwedeng mahina, hindi ka pwedeng talunan. Hindi ka pwedeng lulugo-lugo. Ito, maganda po ito. Hebrew 4, verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, now watch this, let us hold firmly to the faith we profess. Sa King James Version, ang sabi po ron, let us hold fast to our confession. Yun po yung gusto kong kuning term. Let us hold fast to our confession.
Hold fast. Ang sabihin, hindi mo binabago yung confession mo. Ang daming pinag-pray. Maya-maya, may naramdaman siya, binabago na yung confession niya. No. Ano man yung naramdaman mo yung confession mo, hindi mo binabago, magaling na ako. Pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya tumagal ng 2 araw yung confession mo, confess ka lang ng confess. At magmamanifest yan. Kinuha na yung glaucoma ko, yung katarata ko, magaling na ako. Hindi mo na kailangan magkukura pa ng mata, yung naniniwalang siya'y magaling na, hindi na kinuha yan sa kurap-kurap. Kasi naniniwala ka na magaling ka na eh. Saan po ba nagsisimula ang faith? Sa puso. At kung ano yung laman ng puso mo, sabi na Romans 10:19, yun yung kinukumpis ng bibig mo. Parang si brother yan eh, diniligawan yung sister, di ba? Sabi niya kay sister, alam mo, sa dami-dami ng babaeng nagmahal sa akin, ikaw talaga yung mahal ko. Grabing confession, ano? Sa dami-dami ng babae nagmahal sa akin, ikaw talaga yung mahal ko. Nakuha niyo yun? Oh, di naniwala si sister. Kasi naniniwala siya, inalabas sa bibig ni brother galing sa puso. At ang sumagot naman sister kay brother, naniniwala si brother kasi naniniwala siya yung oo ni sister ay galing sa puso. Kaya pag yung puso mo puno ng Word of God, puno ng glory ng Diyos, yung confession mo hindi nagbabago yan. Sold out ka na sa salita ng Diyos. Whatever you feel, whatever happens, whatever is the devil is telling you, you hold fast to your confession. Bless ako. Nagbigay ako, bless ako. Nagsakripisyo ako, pinansyal ako ng gospel, ang priority ko hindi pera, kundi yung kaluluwa, kaya ako bigay ng bigay. Receiver ako ng wealth transfer. Hindi ka nagbabago ng confession. Ginugol naman ng diablo yung negosyo, hindi siya magtatagumpay sapagat protektado ako ng Panginoon. Ang sabi niya, i-rebuke niya si Satanas para hindi guloy yung negosyo ko, yung kabuhayan ko, yung trabaho ko, yung pamilya ko. Hindi yun, nagbabago ka ng confession. Hindi yung, Lord, salamat po nakatira ka sa akin. Salamat. Kahit saan ka pumunta, kasama kita. Tapos bukas, yung diablo ng gugulo. Ay, yung confession mo. Kung manggulo yung diablo, nakatira nga sa iyo ang Lord eh. Kasama mo nga siya kahit saan ka pumunta eh. Lord, salamat po. Bagsak ika namin ng mundo, maraming kumpanya yung sarado, but you supply all my needs. Naniniwala kang sinupply na, hindi susupply pa lang. Yun yung faith. Kasi kung umaasa kang dadating pa lang, wala ka sa faith noon. Pag nasa faith ka, naniniwala kang tinanggap mo na, kaya ka nga nagpapasalamat eh. Hindi mo iniintay na mahawakan mo bago ka maniwala, nagsabi siya ng totoo. Kaya ala ka pang nahawakan, nagpapasalamat ka na sapagat naniniwala ka, nagsabi siya ng totoo. Hindi mo kailangan ng ebidensya. Ang kailangan mo ay maniwala. May nakita ko o wala, may naramdaman ka o wala, may narinig ka o wala, ay sold out sa puso mo yung katotohanan ng sinabi niya, that it's final. Dahil sinabi niya. Anyway, ang basis naman ng lahat ng ginagawa natin ay sinasabi niya. So Christianity is not only a confession, but you have to hold fast. Hold on. Mas magandang term. Hold on to your confession. Hold on. Huwag kang magbago ng confession. Kaya ang issue rito, faith, pagalawin natin ng Diyos. Nandiyan siya, malungkot siya, hindi siya nakakagalaw. Sobra kapangyarihan niya. Walang bagay na mahirap sa kanya, hindi siya nakakagalaw. Kaya hanggang hindi ka umasa sa Diyos ng 100%, walang mangyayari sa iyo. Daming bishop pastor nakaasa sa Lord. 70%, 30% sa kongregasyon, disaster po yun. Pag nag-backslide kongregasyon yun, kawawa na siya. Ako, natuwan sa buhay ko, kahit sino pa yung dumating na mayaman dito. Hindi nagbabago yung aking paniniwala at katotohanan, God supply all my needs. Yung ibibigay ng tao sa iyo, nagpapasalamat tayo sa may mga puso magpala sa atin, pagpalain sila ng Diyos. Pero may limitation yan eh. At may mga panahong hindi consistent yan. Pero ang Diyos nagsalita, He will supply all your needs. Past, present, and future. Lalo na pag ang issue ministry. Kanya yan eh. Buhay ang Diyos. Alang mahirap sa Kanya. Ikaw inaantayin ng Diyos, tumawag sa Kanya at manampalataya. Ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng prayer and fasting.
Ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng paggamit ng power and authority laban sa gawa ni Satan. Ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga pangako niya. Ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos dahil naniniwala ka may ginagawa siya. Ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod. Hindi pwedeng hindi natin siniseryoso ang Diyos. At talong hindi po pwede hindi natin siniseryoso ang salita ng Diyos. Kasi walang gagawin ng Diyos kahit ano nang wala ang salita niya. Kaya tumagal ka dyan ng 150 years sa paglilingkod, walang mangyayari sa iyo. Mamamatay ka na miserable sa paglilingkod. Mabuti pang hindi ka na naging Kristiyano at naging bishop. Ako, pinagmamalaki ko, galing ako sa kalsada, alam ko yung salitang faith. Hindi ako nangungopya sa libro nung Sinemang Man of God about faith eh. Wala naman pong pangit yung matututo ka ron eh. Pero ang purpose ng lahat ng yan eh, para ma-stir up ka lang eh. Dapat magkaroon ka ng sarili mong karanasan. Hindi ka nakahang on sa kanila. In fact, pwede mo pang higitan yung ginawa nila kasi sila alala, ikaw nandito pa eh. Blessing lahat yun eh. Pero stepping stone mo lang yan eh. To soar high with God. Even greater than what they have done. At imposible man sinasabi ng Diyos, choose to believe God. So, kasi nangyari kasi sa atin, pag imposible nagkakamot tayo ng ulo eh, para tayo si Sarah. Totoo kaya yun? Tanda na ako, paano ako magkakaanak? Hindi naman niya sinabi magkakaanak ka kasi bata ka pa eh. Ang sinabi niya, kaya kanyang bigyan ng anak. Hindi ikaw, siya. Kasi kung ikaw, hindi mo na siya kailangan. Hindi na siya dadalaw. Hindi na siya bababa sa langit, Abraham at Sarah. Kasi kaya mo pala eh. Hindi sinabi magkakaanak ka kasi bata ka pa. Ang sabi niya, kaya kitang bigyan. Eh kaya nga niyang bigyan lagyan ng sinapupunan yung womb ng virgin na si Mary. Mahirap ba yun sa Diyos? Ako pag binabasa ko yun, napupuspos ako ng Holy Spirit, na-overshadow ko. Kasi yung mga ganong bagay, na-stir up yung faith mo. Pag nakakabasa ka ng mga dakilang bagay, nahahamon ka, Lord, gusto ko itong makita. Kung ginawa mo to sa kanila, gagawin mo rin to sa panahon ko, even greater. Hindi natin china-challenge ang Diyos. Yan po yung problema. We are not challenging God. Alam mo ba niyang lahat? The glory of God is to do impossible things He alone can do. Kung gagawa siya ng ordinaryo, na kaya nating gawin, at ng hari, presidente, emperador at bilyonaryo, He is not God. Itanim niya sa puso at isip niya. Kaya nga, faith always challenge God. Hindi siya nauubusan ng power authority as long will ng Diyos yung hinihingi mo. Kailangan na yan, hindi yan wants, hindi last, but needs. You must believe God, expect and challenge God to do great things that is far bigger in your asking, praying, and understanding. Ipaalala mo sa Kanya yung pangako niya. Lord, sinabi mo ito, Ame. Pinangako mo to eh. Kaya nga dapat alam niya yung mga pangako niya eh. Yung Bible, love letter ng Lord sa inyo yan eh. Dapat sabi kayong basahin ng basahin yan. Pag pinag-usapan ng Word of God, hindi mo pwedeng samahan ng puzzle ng barayan sa cellphone mo o mga puzzle lang kung anong puzzle pa yan. It must be the Word of God. Hindi pwedeng basurang balita ng mundo at yung Word of God. Mix. Hindi nagwa-workout siya. Nakuha niyo po ako. Hindi pwedeng love ka na, hatred ka pa. Walang ganon. Hindi po pwedeng nasa faith ka tapos mamaya magda-doubt ka. Walang ganon. Ano sabi ng James 1, verse 5, 6, and 7? Kung wala kang wisdom, humingi ka sa Diyos. Humingi ka ng may pananampalataya nang walang pag-aalinlangan sapagkat ang tao nag-aalinlangan ay huwag umasa na meron siyang tatanggapin sa Diyos. Hindi ka dapat pabago-bago ng isip, pabago ng confession, pabago-bago ng ginagawa. Yun yung faith. Kaya, kahit tumagal ang sinaman sa paglilingkod, pag di ka nabuhay sa faith, walang mangyayari sa iyo. Puro ka lang emotion. Yan. May worship dyan, sasamba ka, may praise dyan, magpipraise ka, papalakpa ka, lulundag ka, sisigaw ka. Pero yung victory, kagaya ng Lord,
Wala ka nun. Kasi, emotion lang yung minanifest mo, hinahanap ng Diyos, faith. Romans 4:16. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be grace, and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, at ito yung mga old covenant people, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed. The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. The God who gives life to the dead. Yung po bang womb ni Sarah, patay na? Patay na patay. Nagsalita ang Diyos, binigay niya ng buhay yung womb. Kaya mula sa wala, si Isaac lumabas. And Abraham believed that. And he saw the birth of Isaac. They believe that. He is our father in the sight of God, in whom he believed. Saan po nilagay ni Abraham yung faith niya? Sa Diyos. Ito nga po yung interesting dito eh. Nung time po niya, tsaka ni Enoch, ni Noah, walang Old Testament. Kahit isang aklat ng Old Testament, wala. Kahit kalahati wala. Wala po silang nababasa. Ngayon ang tanong, how come they believe God? Ito po yung simpleng sagot They experienced God who spoke to them. At sila'y naniniwala na siya'y buhay kasi naranasan nila Kaya, dahil sila naniniwalang siya'y buhay because they experience Him, they also believe what He said to them. Pero wala pong Bible na magkukonfirm. It is through encounter. Kaya nga pag lagi mong nararanasan ng Diyos at yung nga lagi natin ginagawa sa inyo, yung isa sa evidence sa Living Like Jesus Ministry, yung encounter natin sa Diyos. Hindi napansin si tatay kahit siyang pumunta bago ako magsalita, dapat maranasan niyo muna siya. Para yung faith niyo, buhay, at yung heart niyo open to receive the revelation. 18, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Pinangako ng Diyos sa kanya yun Gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. Kaya nga mula doon sa pangalang Abraham, naging Abraham. Yung Abraham, the father of the multitudes. Yung Abraham, the father of many nations. And yet, hindi na pwedeng magkaanak si Sarah. Si Abraham matanda na. Pero nanampalataya si Abraham. Pinaniwalaan niya yung sinabi ng Diyos. Napulpil po ba yun? Ang maganda po kay Abraham, ang sabi po ng Bible, without weakening in his faith, that is verse 19, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Kita niyo yan? Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Ito po yung question Alam ni Abraham na patay na po yung kakayahan niya magkaanak. Alam din niyang patay na yung womb ni Sarah. Imposible na magkaanak sila. Imbak sa panahon natin ngayon, kahit daanin niyo pa sila sa insemination hindi na sila pwede magkaanak. Dahil ala na po kakayahan yung katawan nila. Pero ang sabi ng Bible, habang nanghihina na yung katawan ni Abraham, at lalo pong namamatay ng husto ang womb ni Sarah, yung kamatayan po nila sa katawan para magkaanak ay lumalala. At habang ito po'y nangyayari, yung faith po ni Abraham ay lalong tumitibay. We must learn from that. Saan tayo nagpipail? Pag pangit ang nangyayari, tumitindi ang labanan, humahaba ang digmaan, humahaba ang testing ng faith natin,
yung ating faith na weaken. Sa case ni Abraham, hindi. Habang nangihina yung katawan niya, wala nang pag-asang magkaanak, totally po, wala na lahat. Patay na po yung katawan niya at ni Sarah. Pero the more na nangihina na siya sa kanyang katandaan, the more yung faith niya ay palakas ng palakas. Dapat ganon. Yan po yung nangyari sa akin ng early years ko eh. Sa kalsada, persecution, iniwan ni nanay, wala lahat. Nag-iisa. Lahat ng atake ng diablo, pinadala sa akin to weaken my faith. Pero the more my faith is tested, the more it becomes strong. Kaya hindi ka pwedeng bumitaw. Kung bumitaw si Abraham, wala na. Hindi lumabas si Isaac. At wala sana ngayong Arab nations. Ang kaganda lang, walang giyera sa Middle East. Pero hindi yun ang plano ng Diyos eh. Ito pa nga po isang amazing dito. May hinawakan si Abraham eh. Easy ang faith, may hinahawakan talaga yan eh. Yung faith, hindi blind item yan, hindi blind follower yan. May hinahawakan yan. Otherwise, sayang yung faith mo, wala kang hinahawakan. Yung faith mo, may object yan eh. Yung faith mo, may basis yan. At ito po ang sabi ng verse 21. Being fully persuaded that God have power, that's it, to do what He promised. Kumbinsido si Abraham na ang Diyos ay makapangyarihan, na kayang tuparin ang pinangako niya. Now, listen to this. Walang Bible nun. Walang discipleship. Wala po nang ini-enjoy natin lahat ngayon, si Abraham. Encounter lang. Pero naniniwala siyang makapangyarihan ng Diyos. Yung ini-enjoy ni Abraham na privilege no 1%, tayo 100. Hindi nakatira ang Diyos sa kanya. Hindi siya baptized ng Holy Spirit. Pero siya ay naniniwala. At yung paniniwala niya, dinipay sa salitang fully persuaded. Lubos, fully lubos. Lubos na kumbinsido. Ayan, tama po yun. Fully persuaded, lubos na kumbinsido na ang Diyos ay makapangyarihan. May kapangyarihan para tuparin ang pangako niya. You see that? 1% lang yung dala-dala niya. Tayo 100%. Inuulit ko, hindi nakatira ang Diyos sa kanya. Hindi siya baptized ng Holy Spirit. Walang Bible, walang speaker ang Diyos nag-preach sa kanya. Kayo, dami yun ang natanggap. Loaded na kayo. Ilang ulit yun na narinig-tinig ng Diyos. Pero yung mga faith nyo, nag-wave pa. Kaya siyang ginawa ng Panginoon ehemplo. Sa gitna ng lahat ng wala siya, he is fully persuaded, lubos na kumbinsido na may kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nag-aral ng theology, eschatology, knowing God. The doctrine of theology, the doctrine of God, it's all about God. Wala lahat. But he is fully persuaded na makapangyarihan ng Diyos. Yung kanya po, dalawa lang. By visitation and revelation. Dinalaw siya. Nagsalita ang Diyos. Tayo kumpleto. Walang nagpapalakas sa kanyang Sarah. Walang kapatiran nagsasabi sa kanya, Abraham, gumising kayong faith mo natutulog. Wala. That God has the power. Makita niyo kung gaano ka-powerful ang faith. Ano ang object ng faith? Ang Diyos. Para kang buldog nito, yung faith mo buldog. At yung buto, hindi mo binitiwan. Hindi mo binitiwan. Yan yung faith hindi bumibitiw sa Diyos. Alam niyo, pag gusto ng Lord na i-stir up yung faith nyo, alam ko naranasan nyo to, may dinadaanan kayo, i-rewind niya sa inyo yung mga panahong dumaan kung paano niya kayo niligtas. Uulitin niya sa inyo para hindi kayo ma-discourage at hindi si Satanas magkaroon ng access to destroy your faith. Do you agree with that? Uulitin niya. Kung paano kanya iniligtas noon, hindi kanya pinabayaan. At pagka
Ni-rewind niya sa iyo, ni-repeat, ni-rewind, ni-replay niya sa iyo yung mga pangyari noon, how He saved you. Lumalakas ka. Nagra-rise up ka. Nagpapasalamat ka. At nagsasabing tuloy ang labanan. I will possess the land. I will inherit the promise. I will have what God said. Amen. Do you experience that? Correct. Yun siya eh. Hindi niya tayo pinapabayaan. Ito, nakakabilis talaga si Abraham. Grabe. Wala lahat. Habang lalong naramdaman nilang mag-asawang patay na yung katawan nila para magkabata. Yung faith niya lalong tumatatag. At isa lang ang reason niya. He is fully persuaded that God has the power to fulfill what He promised. At ang tawag ng Diyos sa unshakable faith na ito, according to verse 22, ay righteousness. No, meaning to say, yung doubt pala at unbelief, ang tawag doon ay unrighteousness. Kalikuan. At kung bakit hindi makakatanggap ang sino man na hindi naniniwala sa pangako ng Diyos at wini-wave yung kanyang faith at ilalagay sa iba, tinutulungan ng Diyos, tumahalap ng ibang paraan para solusyonan yung hinaharap niyang problema. Ito po'y pagpapakita sa kalungkutan ng Diyos. Hindi man dinirect, pero ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagsisinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Unbelief is a direct attack against God. It is an upright assault against God. Pinapalabas natin, nagsisinungaling siya. At masakit sa Diyos yun. At yun yung spirit ni Satan. Lagi niyang pinapalabas, hindi lang sasabi ang Diyos ng totoo. At nagsimula yun sa paradise pa. At yung tactic niyang yan, hanggang ngayon, yun pa rin yun. Para huwag na tayong humawak pa sa pangako niya. Hindi nangyari, matagal na eh. Kaya kung babasahin niyo yung Book of Jude, naglabasan doon yung mga scoffers. Ang lagi nila argumento, where is the promise of His coming? Tagal na kayo nag-aantay. Sabi niya, babalik siya, pero hindi pa siya bumababa. Sinisira nila yung faith ng mga early Christian. Dinidestroy nila. That is the reason why Apostle Jude wrote a letter to them. At ang laman ng letter niya is content for the faith. He will return. At pinakita niya ang mga pangako ng Diyos. Amen. At ginamit niya si Enoch. Yung vision ni Enoch na nakita niya nung time niya. That the Lord will return. So saan pa rin po nagbangon si Apostle Jude? Sa pangako ng Diyos. Kasi wala naman talagang ibang sasabihin, kundi pangako niya. Kaya huwag tayong umasang may tatanggapin tayo sa Diyos kung wala tayong pinaniniwala ang pangako niya at wala kang hinahawakan, wala kang minimemorize, wala kang pinapaalala sa Kanya. Imposible yun na makatanggap ka sa Kanya. Na yung napansin niyan, dami iyak ng iyak, ungol ng ungol. Kaya nga lagi sinasabi na, ano iniiyak mo? Puro ka iyak, puro ka ungol, puro ka angal, puro ka atungal. Sabihin mo sa Diyos yung pangako niya, sabihin mo sa Diyos yung pangangailangan mo, sabihin mo sa Diyos yung gusto mong mangyari, hindi ka nguy-nguy na nguy-nguy dyan. Amen. Uulitin ko, hindi tayo po pwedeng tumanggap sa Diyos ng kahit ano nang hindi natin alam ang salita niya, hindi natin alam yung pangako niya, kinalimutan natin. Intindihan niyo po ako. Hindi natin siya nire-remind, wala siyang reason para tayo po ay pagpalain. Again, kasi nga wala siyang gagawin kahit ano nang wala ang salita niya. Pero kahit ayaw ng diablo, pag ganyan ang salita niya, gagawin niya lahat. Eh, hindi nyo napansin. Basic po ito eh. Hindi nyo napansin. Hindi siya gumagawa ng kahit anong malibang magsalita muna siya. Hindi nyo napansin bago may mangyari, meron mo ng prophetic word. Meron mo ng revelation. Bago may maganap, meron mo ng rema mula sa Diyos, vision and dreams. Pagkatapos nun, saka siya gumagalaw. Amen? Amen?
Hindi niya po pwedeng ibigay sa atin yung blessing o wealth ng wicked, malibang sabihin niya munang merong wealth transfer. At magbigay siya ng condition for us to comply. Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay bishop at pastor, merong nanlalamig, nanlalata, committed dati, biglang tumigil, napapagod ka lang sa kakapalo up, nagsasawa ka lang sa kakamessage, idagdag pa ito, ibigay ng bigay at wala na nagbibigay siya ng spaghetti, ng pizza, tsaka ng pineapple juice. At yung nga ang tanong ko sino ba pinapalo up mo siya talaga o yung pineapple juice? But anyway, ito po advice ko. Nung ako'y nasa kalsada, pag may nanlalamig puro yan, hindi ko lang muna pinapalop yan. Pinag-aayon at pinapanalangin bago ko puntahan. At pagdating ko dun, ito na ang kanta nila, I surrender all, I shall return. Nauna na yung Diyos. Pagalawin natin siya. Ang dami kong prophecy binitiwan sa Hong Kong. Sabi ko, nilipat tayo magandang church dito. Hindi po pwedeng ganito lang tayo. Dadami tayo. Mga ibang anak natin doon iba. Yay! Yung iba. Napulpil yung prophecy. Ganda-ganda ng church natin. Dami-dami na natin. Na akong Singapore. Nagparapisi ko. Tatayo ko yung Jesus dito. I will come and go. Yun ang nangyari. Nabili rin sa akin nung pumunta akong Oman Muscat. Nag-stop over ako sa Dubai. Sabi niya, anak, babalik ka rito. 1996. Nung umakyat na aeroplano, pabalik ng Pilipinas, mula sa 4 na oras stop over sa Dubai, parang Oman Muscat, kita ko puro disyerto. Sabi niya, anak, isang araw, puro high-rise building to makikita mo. Itatayo mo ang Jesus dito. I believe God. So bago niya ginawa ang isang bagay, nagsalita muna siya. Punta ka ng UAE, grabe mga building. Grabe yung yaman niya. Amen. Kaya, yung salita niya dapat alam niyo yung pangako niya. Hindi na kayo sulat ng sulat dyan. Sino rito yung nakapasa sa examination? Either ikaw ay kumuha ng law, engineering, chemist, political science, backsliding ministry. Ang nakapasa, malibang siya pa yung nag-aral. Kaya nga may cum laude, di ba? Sabi, nag-aral siya. Yung tinuro ng mga guro niya sa university, pinag-aralan na yan. Naunawaan niyo po yun, sinubsob niya yung ulo niya ron. Kaya nagdapat examination, saglit lang. Hindi lang siya nakapasa. May honor siya. Ayun yung word of God Kaya dapat yan yung nalabas sa labi mo yung salita niya. Kaya dapat, kung marami tayong statement, puro word of God yan, mga pangako niya, na nag-express, nagdidefine ng ating faith sa Diyos. Hindi yung gawa ng diablo, yung nangyayari. Alam niya kasi, pinag-uusapan kasi ng marami, puro problema. Itiklara mo naman yung solusyon para tapos yung problema. Ito si King David, hindi siya nakatingin kay Goliath Doon siya nakatingin sa Diyos, nakasama niya. Ano sabi niya? Sa pangalan ng Panginoon na nilalait mo. So alam niya kasama niya ang Panginoon. Hindi siya lumalaban mag-isa kay Goliath kasi alam niyang no match siya. Amen? Yung lakas si King David ay dahil sa katotohanan ang Diyos sumasa kanya. At yung faith niya, wala sa sandata niya, nasa Diyos. Kaya pumatay naman talaga kay Goliath, hindi yung bato ang Diyos. Kasi siyempre, may bulletproof yan si Goliath, naka-armor yan Ang layo-layo nung forehead ni Goliath, sentro rito. So meaning to say, kung tumama yung bato, it is the work of God. The work of God. Naalala ko, nandoon kami noon sa sa Cinco Hermanos, sa yung una naming nilipatan, kasi 2 lipat po kami ron Lumindol. 2 story po yung bahay, doon kami sa taas, yung mga stop sa baba. Maayos po siya, maganda. Lumindol, nagising po ako kasi umugahing kama ko Sabi ng Holy Spirit, patagilin mo yung lindol, i-rebuke mo.
di, sumunod ako. Yun yung faith eh. Hindi ako nagtanong, Lord, sigurado ka bang titigil to pag nireview ko? Utos niya yun eh. Hindi na ako nagtanong. Sabi ko, tumigil ka! Mag-mistorbo yung pagtulog ko. Wala pang 2 minuto, tumigil siya, di tulog uli ako. Naunawaan niya yun. Yun yung faith eh. Paggalawin mo, Diyos. Huwag tayo maging ordinary. Alam niyo kung meron tayo i-repent sa Diyos ngayon, yung dumating tayo sa punto ng buhay natin, ordinary tayo. Pag linggo, grabe tayo eh. Ano tayo? Extraordinary, supernatural. Pag may convention, youth camp, family camp, at malaking gathering, nasusugo tayo. Extraordinary tayo. Pero pagka pag may holiday yung government, may holiday din tayo eh. Dapat, prayer is no holiday. Faith is no holiday. Signs and wonders and miracles is no holiday. Alala ko nagmi-meeting kami sa 15. Lakas ng bagyo. Yung yero talaga, kinakalampag niya, umaangat. Hindi kami makapag-meeting. Nakikigamit lang kami ng church na yon. Grabe po yung bagyo. Alam niya naman yung mumurahing bubong eh. Inaangat niya po talaga, tumutulo na nga eh. Sabi ng Holy Spirit, rebuke the storm. Hindi na po walang tanong. Yun yung faith eh. Because you believe, you obey. Sabi ko, tumigil ka! Tumigil. Hindi meeting uli kami. Kung bakit ka naaatake ng Diablo kasi hindi mo inaatake Diablo. Kung bakit siya kinakalampag yung kuta mo, hindi mo kinakalampag yung kuta niya eh. Ako, love tayong lahat, mabait tayo, pero pagdating sa Diablo, warrior tayo. Matapang tayo. Diablo yan eh. Amen. Sa kapwa natin, mabait tayo, mapagmahal tayo, pero pagdating sa Diablo at gawa niya, wala tayong awa dyan. Sabi ko nga eh, we are a friend to all and an enemy to none except the devil. Grabe English, no? A friend to all, an enemy to none except the devil. Nakuha niyo po yun. Dito po makikita niyo kung gaano po kalaking eagerness ng Diyos na ipakita yung kanyang alanghanggang kapangyarihan. In the book of Joshua chapter 3, 1-17, may istorya po rito. Tatawid na po ang children of Israel sa kabila. Patungo na po doon sa mga cities na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung una nilang dadaanan, Jericho. Nasa Joshua 6. Kaya ang problem, they cannot arrive to that place kasi dadaan silang Jordan River. At sa panahon po ng anihan ng Burley, mataas po ang tubig ng Jordan River. Doon sa itaas ng bundok, walang tigil pong tumutulo yung tubig. Tuloy-tuloy. At tinulit ko sa panahon po ng anihan ng Burley, mas mataas po yung tubig. Mas mabilis po yung daloy ng tubig sa itaas. Kagaya po ng falls. Nakuha niyo po yun. So, imposibleng makatawid sila sa kabila. At itong sabi ng Diyos kay Joshua, pupunta kayo sa kabila. Paunahin mo yung priest. Dali yung Ark of the Covenant. Wala pong tanong-tanong si Joshua. And God said, tutuyuin ko ang Jordan River. Pagtapak ng paa ng priest, doon sa tubig ng Jordan River, tutuyuin ko siya. At hindi lang yan, yung flow ng tubig sa itaas ng bundok, puputulin ko. Hindi niya po dinirain yung tubig na galing sa bundok. Pinatigil niya yung flow. Yung ibig sabihin, ito po yung tubig, dapat bababa po siya, ang ginawa ng Diyos, in-stop niya, kinat niya. Pero yung tubig nandiyan dyan, pero hindi bumabagsak. Do you get that? Kita niyo kung gano'ng kapangyarihan yan. Ganyan po siya ka-eager. Para ipakilala ang sarili niya sa Israel. At sa lahat ng kaaway nila, kung sino ang Diyos ng Israel. Huwag niyong kalimutan yan. So, sumunod po si Joshua, yun yung faith eh. You don't question, you don't ask, you simply obey. Bitbit po nila yung ark. Pagsayad po ng paa ng priest doon sa Jordan River,
natuyo po siya. At sila po ay lumakad. Libo-libo po silang lumakad. Napakarami. Bata, matanda, lalaki, babae, pati po mga hayop. Lumakad po sa dry Jordan River. At paglagpas po nila, ang sabi ng Diyos, muling itapak ng priest kasama ng ark yung paa nila doon sa Jordan River. At nung tinapak, binalik ng Diyos yung tubig. Gusto niya pong ulit-ulitin to sa atin ng maraming ulit eh. Hindi lang sa Israel. Mas grabe gagawin niya ngayon. Hindi mauwi ng buong mundo o makikita ng mundo, ordinary lang. Kailangan makita nila kung gaano kakapangyarihan si Yahweh ang Diyos na sumasa atin. Para maniwala sila na siya ang Diyos. Kaya kung paano po masishake ang buong mundo sa panahon ng Great Revelation, sa buhay ng two witnesses, before it happened, the Lord will shake the world with His power and glory through us. He will flood the earth with the supernatural. It takes a life of faith. At paano niya pinakikita yung faith niyo sa Diyos? By speaking what is right, confessing what is right, confessing His word, holding on to your confession, holding fast to your confession, by giving, praying, fasting, and using your authority, power, and glory, and living in your immunity. Walang tatalab sa'yo, dapat settle ka na ron. Hindi lagi ka nagkukumpis, may nararamdaman ako, wala nga tatalab sa'yo eh. At kung talagang nag-i-insist yung nararamdaman mo, ang kailangan mo, hindi mag-confess, mag-repent. Mag-repent. Sabihin, may access si Satan sa'yo kung bakit marami ka nararamdaman. At kung yan naman ay pagod at puyat at talagang may mararamdaman ka dahil kulang ka sa tulog, i-confess mo pa rin na walang tatalab sa'yo, ingatan ka ng Diyos. Kasi hindi ka naman nagpupuyat ng alam dahilan eh. Hindi ka naman akit manaog sa Ferris wheel eh. Napuyat ka sa kakapray, sa kakaayos ng sarili mo para sa gagawin mong pagtuturo. Amen. Sa biyahe. So, merong proteksyon ng Diyos sa'yo. Maliwanag po ba yun? Kaya tayo, kahit meron kang naramdaman, puyat ka dyan, pagod ka, normal yun kasi hindi ka naman bakal eh. Pero may immunity ka. Kaya huwag ka magkukumpes dyan ako para magkakasakit ata ako. Lord, salamat po sa protection mo. Salamat sa lakas na mula sa iyo. Hindi ko ginustong mapuyat, kaya lang hindi ako makatulog eh. Kasi may tungkulin ako. Salamat sa anointing. Salamat sa supernatural strength. Salamat sa lakas na dala ko galing sa iyo. Tatapusin natin to. Dapat ganun. Iba yung inabuso mo yung sarili mo. Iba yung sa napagod ka kasi may tungkulin kang ginampanan. Maliwanag po ba yun? Naunawaan niyo po yun. So, ikalawa, dinivide ni Moses ang Red Sea. Exodus 14:15 to 30. Dinivide niya yung Red Sea. Pero bago niya dinivide, pinagalitan siya ng Lord. Kasi si Moses natataranta eh, parang si Bishop. Oh, yun na yung Diablo, umaatake. Yun na yung Diablo. Maraming daladalang negative report, yun na yung Diablo. Nag-aakusa, yun na yung Diablo. Merong pinaplano, yun na yung Diablo, puro yung Diablo. Pinagalitan ng Diyos si Moses. Moses, ano yung minamurmur mo dyan? Ano na naman sinasabi mong wala? Puro ka na naman negative dyan. Tumayo ka! Taas mo yung rod! Hatiin mo yung Red Sea! Nakita nyo? Nirebuke siya ng Lord. Pagka wala kang faith, marireview ka talaga eh. Puro ka iyak dyan. Puro ka negative, puro ka murmur, puro ka kulang, puro ka wala. Hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Mahal ka niya, pero hindi siya natutuwa sa iyo. Amen? Sabi niya, ano iniyak mo dyan? Taas mo yung rod. Binigay ko na nga sa yung power at authority. Yung rod symbolizes the power and authority of God upon your hand, upon your life. Gamitin mo yan. Divide the Red Sea. Kaya gusto natin makarating sa promised land, use your power and authority. Huwag tayong tamingin sa mga demonyo sa likod, yung mga Egyptian humahabol. Move on to the promised land. Huwag kang tumigil. Move on, move on, move. Hayaan mo siyang humahabol, alam ng Diyos kung paano lulunurin yan. Move on, move on, move on. Do not stop. Alakpakan natin ang Diyos. And the same, nung makatawid sila, ano na naman sabi ng Diyos, Moses, ibaba mo yung rod. Ibabalik ko yung tubig. Ito yung display ng power yan. Now, let me ask you a question. Ito po ba yung naganap nang wala ang mga anak ng Diyos?
No. Ito po ba'y naganap nang wala ang ating cooperation sa Diyos? No. Ito po ba'y nangyari nang wala ang ating obedient faith sa Diyos? No. Kaya kahit ganyan siya kakapangyarihan, pag hindi tayo mabubuhay sa pagsunod at buhay na puno ng faith, walang mangyayari. Wala tayong magagawa kung wala siya at wala siyang gagawin nang wala tayo. Kaya nga siya tumira sa atin eh. Hindi niya pwedeng asahan yung hindi niya anak. At lalo niya pwedeng asahan ng backslider. Kaya sinasabi ko kahit anong edad mo, pag malalim ka mag-pray at puno ka ng faith, sa'yo masarap magbigay ng prayer request. Number 3, Elisha divided the Jordan River with Elijah's mantle. 2 Kings 2:13-14. Ayan. Di ba nakuha niya na yung mantle ng tatay niya? Sinira niya yung baro niya eh. Inalis ni Elisha yung baro niya eh. Symbolizes ng sarili niyang buhay. Sinuot niya yung mantle ng tatay niya. Ay sabihin, kinuha niya na yung ministry ng tatay niya, yung anointing. At dumaan siya ng Jordan River. Kinuha niya yung mantle at hinataw niya yung Jordan River. Where are the God of Elijah? At siya po'y nahati. At siya po'y tumawid. Kaya pag tayo po'y puno na ng power, dapat miniminister natin kaagad ang Lord sa mga tao. Ayun, napuspos ka ng Holy Spirit, dapat miniminister mo kaagad yan eh. Nabilis ka, nagtitestify ka agad, nagpapala ka agad, kaagad. Dapat ganun tayo. Ako, for the glory of God, kahit na pwede ko ipagpaliban kasi busy ko, hanggang makakaya ko, gusto kong gawin ngayon. Magpala ka agad. Kasi for me, yun yung nature ng love eh. Hindi ko pinipilit maging ganun para hangaan o dahil nga leader ako at maging ehemplo, no. Yun yung naramdaman ko sa buhay ko. And I believe that is the Spirit of the Lord. Hindi ko na pinatatagal pa. Alam ko namang stop yan ang lahat. Pwedeng pag-antayin sa susunod. Pero, ayan na eh. Kahit na urgent yung gagawin ko ngayon, pwede siyang isang tabi. Hindi naman urgent yun, pero I see to it na dapat makarating. Nakita niyo yung display ng power ng Diyos yun. Ulitin niya ito uli sa atin eh. Sabi ko, ulitin niya ito uli sa atin. Sabi ko, ulitin niya ito uli sa atin. Basahin niyo yung Thy Word is Truth, prophecy ko ng year 2000. Marami pang hindi nagaganap dyan eh. Basahin niyo yung page 195 hanggang magtapos siya. Makikita niyo yung lahat ng gagawin natin this end time. Mga puno, mga halaman, mga dagat, ilog, isla, lahat. Kung paano buhayin ang Diyos. Kung paano niya i-display yung power at glory niya. Amen. Number 4, 2 Kings 1:9-14, 1 Kings 18:36-39. Si Elijah nanalangin, bumagsak ang apoy mula sa langit. Ito yung panong hinuhuli siya ng mga sundalo ni Ahab. Sabi niya, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, bumaba ang apoy sa langit at tupukin kayo. Ito niya, puno siya ng faith, believing na yung sinasabi niya gagawin ng Diyos. Tingnan niyo po si tatay, this is very important. Alam niyo, kahit narinig natin ang tinig niya, nilid niya tayo. Kailangan samahan niyo siya ng faith. Kasi marami siyang sinasabi minsan na hindi abot ng isip natin. Kailangan paniwalaan mo siya. Marami sinasabi sa akin ng Lord, lagi niya ako nilid. Hindi abot ng isip mo. Imposible in the natural. But I mix it with my faith. I believe it. Kasi kahit nililid ka niya, masasayang yung leading niya eh. Yung revelation, kung hindi mo sasamahan ng faith. And always remember, faith is the key to all God's treasure. O pwede rin, faith is the key to the treasures of God. Siya po ang susi sa lahat ng kayamanan ng Diyos. You can name it all, power, glory, joy, peace, victory, signs, wonders, miracle, everything. Kaya ang Bible, mula Old and New Testament, loaded ng faith. Siya ang susi sa lahat ng kayamanan ng Diyos. Di lang pera. Lahat ng bahagi ng buhay natin. Faith is the key. Ilang ulit po nag-pray si Elijah. Tinupok po ng apoy mula sa langit yung mga sundalo ni Ahab.
At tumigil lang po yung fire from heaven na yan nung magmakaawa yung huling inutusan. At si Elijah ay sumama sa kanya, hinarap si Ahab. And Elijah rebuked King Ahab. Amen. And again, in 1 King 18, 36-39, grabe na yung backsliding ng Israel sa pangunguna ni Jezebel, na anak ng high priest, na hindi siya Israelite, pagan high priest po ito. At yun po yung anak niya, si Jezebel. Nasi-Diyos niya po si King Ahab. Kasi nag-intermarriage si King Ahab ng taga-ibang bansa. Mas malakas po yung control ni Jezebel. At dadala po ni Jezebel, pati si King Ahab, sa idolatry, immorality, rebellion against God. At isang reason yung kung bakit merong drought ng reign ni King Ahab. Grabe po yung backsliding ng buong Israel. And then Elijah challenged them to a duel. At yung nga po yung Mount Carmel sa Israel. Amen. Yung nga po yun. So nakatayo tayo rin ng huli nating trip. Doon po nag-duel si Elijah at yung mga false prophet ni Baal. You know the story? Tumawag na yung mga false prophet sa Diyos-Diyosan nila, naghiwa na ng katawan, sinacrifice na yung mga anak sa apoy, walang nangyari. Then pinatubigan ni Elijah yung trench ng altar, binasa yung lahat ng handog sa ibabaw hanggang magputik na po yung ilalim para ipakita kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Kasi ang alam natin, yung tubig ang pumapatay sa apoy. Hindi apoy yung pumapatay sa tubig. Amen. Nanalangin si Elijah. Sa simpleng panalangin, bumagsak yung apoy at tilusaw yung handog na susunugin. At lahat ng basa ay tinayo ng Diyos. At nag-turn around ang buong Israel pabalik sa Diyos. At ang sabi nila, the Lord, He is God. Yan yung way para yung lahat ng backsliders sa chat makabalik display natin ang power ng Diyos. Yan ang way upang ang bansang ito at buong mundo ay mag-bow down sa Diyos, mag-turn around patungo sa Panginoon through the power of God. Huwag po natin kakalimutan yan. Hindi po pwedeng mag-turn ang isang bansa sa Lord malibang ma-display ang kanyang great power. Kaya nga ito yung subject natin para maintindihan nyo. And lastly, number 5, Elijah prayed and great rain fell from heaven. Yung una, fire. Ngayon naman, great rain. Kasi wala nga pong ulan. 1 King 18:41-45. Nanalangin po siya 7 times. Amen. Sabihin, hindi siya tumigil mag-pray hanggang hindi po nabuo ang tubig sa ulap. Amen. At bumagsak nga po yung makapal na ulan. Praise God. Do you understand that? Ilan lamang po ito roon sa proof that God is so eager to display His unlimited power. Ang iniintay niya tayo lang. Yung lahat ng greatest demonstration ng power at glory ng Diyos ay palaging nakadepende kung paano tayo mag-pray. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Yung lahat ng greatest demonstration ng power at glory ng Diyos to perform incredible, unlimited signs, wonders, and miracles ay palaging nakadepende kung paano tayo manalangin. Personally and corporately. At mag-ayuno. Pag binasa niyo po ang Bible, wala na display na great power at glory ng Diyos. Maliban yung mga ginamit niya, ay nag-spend ng mahabang oras at panahon sa pananalangin, araw at gabi, gabi at araw. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kaya kung nararanasan po ng church ngayon ay little from heaven, ang ibig sabihin, yung prayer niya, little. At kung ako po tatanungin niyo, napakalaki po ng kalungkutan sa puso ko at pananabik na makita ang lahat ng tinuturo ko sa inyo. Hindi pa po ako satisfied sa nakikita kong ginagawa ng Diyos sa ministeryong ito. Para sa akin, 1/4 pa lang po yung nakikita natin. It is a long way to go. At alang ibangki, please, dinidiin ko po ito sa inyo ng malinaw. I am so specific now. Walang ibangki, kundi paano tayo manalangin. Lahat po siya ito ang basihan. Ang ating prayer at fasting, personally and corporately. Andi dito po yung malaking presyong binabayaran. Walang tremendous miracles na nagaganap, healing, signs and wonders na walang presyong binayaran sa panalangin at pag-ayon.
Kaya kung pag-aaralan yung issue ng prayer sa Bible, wala pong oras kung kailan tayo magtatapos. Amen. Amen. Yung pong nararanasan nating glory ng Diyos, for me, napakaliit. Believe me, I am weeping day and night, night and day. Lord, napakaliit nito. Pero alam ko pong mataas na po yung dinagdag niyang manifestation, presence niya sa buhay nating lahat. But for me, Lord, maliit pa ito. The more na nakikita kayo maraming himala, the more consume po tayo ng glory, the more nalilitan pa ako because I know God is unlimited. At ang sinasabi ng Diyos, anak, kayo lang inaantay ko. Kung sasabayan nyo ng malalim na panalangin ang desire ng puso nyo, matatamo nyo ang hinihingi nyo. Willing siyang ibigay ang Holy Spirit. Pero ang tanong, anong klaseng degree ng visitation ng Holy Spirit yung gusto nating maranasan? Anong klase? Yan ang sabi niya sa Luke 11:13. Kung yung masasamang ama ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang anak, how much more ang inyong amang sumasalangit? Hindi niya ibibigay ang Holy Spirit so humingi sa kanya? Walang question na siya po ay nagpo-pour out ng Holy Spirit. Pero gaano kalaking visitation ng Holy Spirit? At level ng degree ng presence ng Holy Spirit yung gusto nating tanggapin. Ilang buwan na po akong lunod sa glory, nag-iisa. Ako po'y nagturo rin sa Santa Rosa. Grabe po yung nakabalot sa akin doon. Isa po yung sa gusto ko manifestation ng presence ng Lord. Iba-iba kasi manifestation. Pero yung manifestation doon, isa po yung sa gustong-gusto. Kasi yung puso mo ron nalulusaw. Nagiging humble ka ron eh. Tsaka yung puso mo, punong-puno ng compassion. Iba naman kasi manifestation ng fire eh. Ito naman ay galit sa diablo. Pero rito compassion sa mga nangangailangan ng miracle, ng salvation. The more I experienced that, the more I saw a lot of miracles. The more I cry out, Lord, napaka-late nito. I want more. Nasa aeroplano ako, dinadalaw niya ako, naglalakad ako, naliligo. And I say, Lord, this is not enough. Gusto ko walang mabalitaan ng Pilipinas kundi ikaw. Yung himala mo sa oras ng himala. Then and only then, we lift our hand and say, Lord, thank you. Now, we have reached the greatest Holy Spirit invasion. That is the sign. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.